Matapos ang realization ni Kashima na kung saan ay nagresulta ito sa kanyang pagbunyag kina Sakamoto sa tunay na plano ni Uzuki, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 133 and 134 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pag-abduct ni Nanagumo kay Hisuke, na kung saan ay matutunghayan nyo ang gagawin ng order para puksain ang grupo ni X, pati na ang gagawin ni Sakamoto para pigilan ang plano ni X. Kaya naman, this is Mr. Enrique at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Hisuke na dinidescribe ngayon si Kumanomi, na sabi nga ang nakaharap daw noon ni Hyo ay isang blonde daw na babae na may malapusang mga mata. Ang weapon daw nito ay isang napakamakapangyarihang electromagnet at may napaka-agresibo raw itong fighting style. Sagot naman ni Shishiba na nasurpresa raw siya ngayon sa kung bakit buhay pa raw itong si Hisuke. Sagot naman ni Hisuke na buhay lang daw siya ngayon kasi prinotektahan daw siya noon ni Hyo. Sabay humingi siya rito ng paumanhin kasi kasalanan niya raw iyon. Kung naging mas malakas raw sana siya, edi buhay pa raw sana ngayon si Hyo. Di naman nagsalita si Nagumo Tsuragi na sabi naman ni Shishiba na nagkakamali ka yata. Namatay daw si Hyo dahil mahina raw ito. Ganun lang daw. Na ang kagaya raw ni Hisuke na isang alikabok lang daw sa kanila, eh hindi raw nakasalalay ang kanilang kapalaran na mamamatay o hindi dahil lang sa kagaya ni Hisuke. Pasigaw namang sagot ni Hisuke na ano bang ibig mong sabihin na mahina? Hindi siya mahina. Prinotektahan niya ako at ang mga tao doon. Kaya sabi naman ni Tsuragi na pero mahina raw talaga si Hyo, diba? Kasi kung hindi, ay di raw sana ito namatay. Mga salitang mas lalong nagpagalit kay Hisuke na sabing grabe. Paano ba raw sila naging ganito ka-cold sa kaibigan nila? Kaya sinabihan na siya ni Shishiba na wikang, hindi ka naman pwedeng pumatay ng maraming tao at maging sensitive kung ang taong malapit sa iyo ay mamamatay. Napaka-ipokrito daw ng ganyang pag-uugali. Di naman makasagot itong si Hisuke nang nasabi yan ni Shishiba na sina Tsuragi at Nagumo ay tahimik lang din dito. Dalag pa ni Shishiba na yan daw ang klase ng mundo kung saan sila nakatira ngayon. Na ang pagbawi ng buhay ay ang kanilang trabaho at ang trabaho din daw ng kanilang kalaban. Kaya di na lang nagsalita si Hisuke mga kaibigan. Maya-maya pa may tumawag naman kay Shishiba kaya nagpalabas naman siya ng Japanese alphabet na sabing may sasabihin daw si Kamihate na ang kanilang sniper mga kaibigan. Nagtaka naman dito si Hisuke nang maya-maya pa tinamaan naman ni Kamihate ang isang letter na letter O. Sabay dito na niya tinamaan na marami pang letters hanggang sa nakabuo ito ng isang sentence na nagsasabing cute daw itong si Tsuragi. Napasabi naman dito si Hisuke na grabe ang layo-layo niya, tas nakikita niya pa rin daw ang mga yon. Paano raw siya nakapag-shoot doon ng ganito ka-accurate sa napakalayong distance? May kita naman si Tsuragi na binabasa ang nasa papel. Nasabi naman ni Shishiba na okay, so back to the point. Sabay dito na sinakal ni Tsuragi si Hisuke na sabi pa ni Shishiba na sasama ka muna sa amin. Kasi ang grupo raw ni Sakamoto ay masyado raw nakikialam. Oras na raw para huminto na raw sila sa pagkikialam sa mga bagay na di dapat daw sana nila pakialaman. Nasabing kung magre-resist daw ngayon si Hisuke ay papatayin daw siya nitong si Tsuragi. Sabi naman sa isipan ni Hisuke na napakalakas daw ng babaeng to. Maya-maya pa tumunog naman ang cellphone ni Nagumo na ang tumawag sa kanya ngayon ay si Sakamoto pala na sabing pakawalan mo si Hisuke, Nagumo. May kita naman na nagsumbong pala ang ibon ni Hisuke na si Pisuke dito kina Sakamoto mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Nagumo na it's been a while na raw. Napupunta raw siya dyan mamaya para kunin daw ang souvenirs na mula sa Thailand. Sagot naman ni Sakamoto na tumahimik ka. Gagawa tayo ngayon ng deal. Mag-share daw sila ngayon ng mga bagong impormasyon na nakuha nila mula sa Thailand. Kaya dito na ikunento ni Sakamoto ang kanilang nakuhang impormasyon kay Kashima. Kaya matapos niyan ay tanong naman ni Nagumo na ang assassin exhibition of the century. Sagot naman ni Sakamoto na napaplano raw si X na i-assassinate daw ang chairman ng JAA. Na plano raw nitong pasabugin ang museum sa araw na nandun na raw ang chairman. Kaya dito na sinabihan ni Sakamoto si Nagumo na gamitin daw sana nito ang authority ng order na ihinto raw ang exhibition. Tanong naman ni Nagumo na saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Sagot naman ni Sakamoto na secret daw. Tugon naman ni Nagumo na gusto niya raw sanang deadmine ng mga sinabi ngayon ni Sakamoto, pero kung masyado raw talaga nitong i-insist na totoo ang mga sinasabi nito, then willing daw siya na magtiwala na lang. Kaya sagot naman ni Sakamoto na oo, pakiusap itigil niyo ng exhibition. Sagot naman ni Nagumo na pero hindi raw nila ititigil ang exhibition. Kaya dito na pasabi si Sakamoto na ano, balak niyong gawing pain ng chairman? Pangiting sagot naman ni Nagumo na oo, na di niya raw alam kung ano raw ang plano ni X para i-pull off ang bombing. Pero yan lang daw ang tanging tsansa o pag-asa na mapatay nila si X during sa exhibition. Sagot naman ni Sakamoto na hindi ito biro. Kung papalpak ka ay higit sa 1,000 inosente rong mga tao ang mamamatay. Tugon naman ni Nagumo na ito pa raw talaga ang nagsalita ng ganyan sa kanya. Matapos daw itong pumalpak sa pagpatay kay Uzuki noon. Kaya ngayon sila na raw tuloy ang naglinis sa duming iniwan nito. Mga
salitang nagpainis naman kay Sakamoto na sabing nakakainis ka. Pagalit namang sabi ni Nagumo na ganun ba? Kaya nang nakita ni Shishiba itong si Nagumo ay sabi naman sa isipan ni Shishiba na mga bata raw talaga ang mga to kung umasta. Kaya sinabihan naman ni Shishiba si Nagumo na anyway, agree ako sa'yo. Besides, hindi naman daw nila kayang pigilan ng exhibition kahit gustuhin man nila. Kasi kahit nga raw isang giyera ang mangyari sa araw na yan, eh hindi raw talaga hahayaan ng chairman na ikakansila ang exhibition na ganyan daw ang ugali ng chairman. Well, hindi naman daw sa kilala niya talaga ito. Basta yun lang daw ang kanya nakikitang possibility. Kaya sabi naman na Nagumo na well, kung ganyan, eh sabi naman ni Shishiba na kung ganyan, ay kung i-insist daw talaga ni na X na magpapakita sila during sa araw na yan, ay papatayin daw talaga nila sila. Maya-maya pa'y tinanong naman ni Hisuke si na Shishiba kung pwede na ba raw siyang umalis. Sagot naman ni Shishiba na sila na lang daw ang magda-drop off sa kanila. Matapos yan, ay dito naman sa shop ni Sakamoto ay maririnig naman si Kashima na nagsasalita na sabing ha, pumalpak ang negosasyon nyo? Ano bang problema mo? Kaya pinatahimik naman ni Sakamoto si Kashima. In which paliwanag naman ni Kashima na ang order daw kasi ay kagaya lang daw nila ng mga grupo ni X na gagawin daw talaga nila ang lahat para maubos ang kanilang target. Na ang art museum ay posibleng magiging battlefield daw talaga. Sagot naman ni Sakamoto na ayos lang yan. I-infiltrate lang daw nilang exhibition at pipigilan ng planong pagbomba bago para makagawa ng aksyon ang order. Sabi naman ni Shin na sabi ko na nga ba na yan ang gagawin daw ng Sakamoto. Kaya may binisita na ni Shin ang site na kung saan ay pwede silang bumili ng ticket para sa exhibition event. Subalit nang tinignan niya ito ay sold out na ang lahat ng ticket na sabi nito na sold out na nung nakaraang buwan pa pala ang mga tickets. Nasabi naman ni Amanda na napakasikat naman daw kasi ng event na yan na maaaring na sold out na nga raw ang mga tickets last year pa. Kaya sabi naman ni Shin na kailangan daw pala nilang bumili na lang sa mga nagre-resell ng ticket. Sabi naman ni Luna ang electronic daw ng mga tickets na binibigay ay nakukuha lang daw kung na-verify na ang ID ng kumuha nito. Na sa madaling salita ay hindi raw sila pwede bumili ng mga nagre-resell ng tickets kasi ang mga tickets ay nakapangalan daw talaga sa mga bumili nito. Kaya tanong naman ni Shin na kung ganun eh paano ba natin mapipigilan ang bombing kung hindi tayo makakapasok sa museum? Na ang kanila lang daw natatanging option ay pasikreto na lang daw sigurong papasok sa museum. Nasabi naman ni Sakamoto na oo nga. In which ay ayon naman kay Amanda na imposible daw yan kasi na-inform na raw nila ang order sa posibleng bombing kaya ang security raw sa araw na yan ay matindi raw talaga. Kaya sabi naman ni Shin na kung ganun ay ito na ba raw ang dead end na ano na raw ngayon. Kaya si Sakamoto naman ang gumamit sa laptop ni Lou at may binisita siyang site dito. Tanong naman ni Shin na ano yan Mr. Sakamoto? Sabi naman ni Sakamoto na baka gagana ito. Matapos yan ay may pinuntahan naman sila at nagpunta sila dito sa isang basement ni Sakamoto na wika pa ni Sakamoto na pero di raw talaga siya confident dito na ito na raw. Sabay may kita naman ang isang baril na may nakasulat na Sakamoto. Tanong naman ni Shin na ano ito? Isang napakaduming baril? Sagot naman ni Sakamoto na ito raw ang kanyang special daw na baril na nasa order pa raw siya. Bagay na napagulat naman kay Shin na sabi naman ni Amane na teka, ito ang cult government na binigay sa mga bagong set ng mga estudyante sa JCC noon. Bagay na mas nagpagulat pa kay Shin. Nasagot naman ni Sakamoto na palagi niya raw itong ginagamit noon nung nasa order pa raw siya kasi di naman daw talaga siya namimili ng mga weapons. Sabi naman sa isipan ni Shin na napakaangas daw nitong si Sakamoto na di raw ito namimili ng weapons. Kaya tanong pa niya na Mr. Sakamoto, ibig mo bang sabihin? Eh, sagot naman ni Sakamoto na oo, isasubmit ko ito sa exhibit. At ang ipapangalan niya raw sa weapon na ito ay ang pinaburang armas ng legendary assassin. Kaya papapasokin daw talaga siya sa museum bilang isa sa mga exhibitor. Tanong naman ni Shin na ano ba raw itong nakasulat dito? Sagot naman ni Sakamoto na sinanago mo raw ang naglagay niya noon. Matapos yan ay dito naman sa art museum na gagawing venue ay maririnig ang isang babae nagsasalita na sabing salamat sa pagbisita ngayon. Na-appreciate daw niya na ang JAA ay nagpunta raw talaga dito para sa isang inspection for security check. Nasagot naman ni Nagumo na ayos lang besides trabaho niya naman daw talaga ito. Na marami kasing delikadong tao dito sa mundo. Na matapos yan ipinakita naman ng babae ang main hall sa first floor. Nasabi naman ni Nagumo na ang laki raw nito. Napaliwanag naman ng babae na noon ay nakapag-host na nga raw sila ng mga murals mula sa Garavito Cathedral. At isang large scale din daw na installation ang kanilang nagawa sa the contemporary artist na si Yasui. Sabi naman ni Nagumo na sabihin mo sa akin kung ano ang inyong security system dito. Sagot naman ng babae na sila raw ang may pinaka mahigpit at napakalakas na security system dito sa bansa o sa buong mundo raw talaga. Na para sa duration daw ng exhibition ay may mga JAA members at floaters daw sila naka-standby dito sa loob. Na ang lahat daw ng mga device na dadalhin ng mga papasok ay i-disassemble daw muna hanggang sa huling screw nito para sa isang inspection bago pa ito makapasok. Dala pa niya, ng exhibition ay may 24 hours din daw na electronic surveillance camera at iba pang security equipment na naka-standby palagi. At sa gabi naman daw ay may mga halls daw na protektado din daw ng mga guards at ng mga infrared security systems pati na ang patrols at marami pa rong iba na naka-standby. Tanong pa ni Nagumo na may chance ba raw na makapasok ang mga intruders kung magpapanggap daw silang mga guest. Tugon naman ng babae na wag daw itong mabahala kasi magkakandak daw talaga sila ng physical screening sa entrances with a state-of-the-art na sensors na makakapag-detect daw ng metal kahit sa ilang mga sentimetro lamang. Na sa madaling salita, ang ticket holders daw na kung saan ay ang mga identity ay 100% na na-verified ay ang siyang makakapasok lamang sa exhibition.
exhibition. Matapos ang sabihan ng babae ay sabi naman sa isipan ni Nagumo na kung ganun ay paano ro kayo makakapasok sina Sakamoto dito. Matapos niyan ay sumunod na eksena ay may kita naman ang baril ni Sakamoto na pina-check na nila. Nasabi naman na nag-check na imposible. May kita naman sila Sakamoto na nag-disguise na sabing ano? Sabay napasigaw sila na bakit naman yan ang actual daw na cult government na ginamit ni Taro Sakamoto na ang legendary assassin. Bakit ayaw ro nila itong i-exhibit? Nasagot naman ng lalaki na well, biro kasi sila uma-accept ng mga last minute na ng mga submissions na ang lahat daw kasi ng mga exhibits ay na-inspect na raw nila. Nasabi naman ni Amane na masama ito. Wala na, ang plano nating ipa-exhibit sana ang baril ni Sakamoto. Nasabi naman itong lalaki na besides, ang cult government daw ng legendary assassin na si Taro Sakamoto ay nasubmit na raw sa exhibition. Mga salitang nagpagulat naman sa kanilang tatlo na sabing ano? Hindi maaari, napaka-obvious na peke yun. Si Mr. Sakamoto ay nandirito na nang sasabihin sana ni Shin na ang actual talaga na Sakamoto ay kasama nila ngayon ay huminto na lang siya. Nasagot naman ng lalaki na anong sabi mo sir? Ang item na baril ni Sakamoto na sinubmit na sa amin ay may JAA inspection certificate. Kaya wala rong mali sa mga nangyayari ngayon. Tanong naman ni Amane na sino raw nag-submit doon. Sagot naman ng lalaki na di nyo siguro naiintindihan na kung magpapatuloy kayo rito na gagawa ng gulo ay mapipilitan akong gumawa ng mga tamang aksyon. Kaya ay dalhin na raw nila itong peking dala nilang baril at umalis na dito. Nagalit naman ng Shin na sabing sige, magbabayad talaga kayo sa pag-insulto nyo kay Mr. Sakamoto. Nasabi naman ng Sakamoto habang binunot na ang baril na ayos lang, aalis na raw sila dito. Kaya umalis na sila mga kaibigan. Nasabi pa ni Shin na ano na ngayon, wala na raw silang option para makapag-infiltrate sa exhibition. Sagot naman ni Sakamoto na may ibang paraan pa raw siguro. Maya pa habang papaalis na sila ay sinadya naman ni Amane na mabangga siya dito sa lalaki na may daladalang list. Kaya pinulot niya ito na sabing paumanhin, sabay binigay niya ito at sinabihan naman ni Shin si Amane na ano raw nangyayari, aalis na raw sila ngayon. Matapos niya ibalik dito sa store ay may kita naman na galit ngayon si Shin na sino ba raw nag-submit sa peking baril na yon. Sagot naman ni Sakamoto na ang timing daw ay masyado raw napaka-perfect na posibleng may nagbabalak daw talaga na pigilan sila ngayon. Nasabi naman ni Shin na kung alam lang daw talaga nila kung sino yon. Tinanong naman ni Shin si Amane kung ano raw ginagawa nito ngayon sapagkat isinulat ni Amane mga kaibigan ang list kanina at pinakita niya ito kina Sakamoto na ang list daw ng mga exhibits sa Assassin Exhibition of the Century. Kaya namangha naman si Shin na oh grabe talaga ang photographic memory niya. Nasabi naman ni Amane na mas mabilis daw sana nila itong malalaman kung binasa lang daw ni Shin kanina ang isipan ng mga tao. Kaya dito na tinignan ni Shin sa kung sino raw kayang siraulong nag-submit ng baril na yon. Maya pa ay nakita na nila ito at ang pangalan ng nag-submit ay The End. Nasabi naman ni Shin na di pa raw niya naririnig ang pangalan na yan. Sabi naman ni Sakamoto na ang cheesy daw ng pangalan na yan. Sabi naman ni Amane na wala yan sa records ng Alcamar Orphanage noon ni Slur. Na bagong player ba raw ito? Matapos yan ay pinalapit naman ni Lu si Sakamoto dito na kung saan ay nakita naman ni Lu ang site na nagbebenta ng exhibition ticket na gumulat naman kay Shin. Nasabi naman ni Lu na black market daw kasi ito. Isang auction site daw na sinabi ni Wutang sa kanya noon na kaya raw nilang i-overrate ang electronic ticket gamit ang bagong impormasyon na ipoprovide nila. Pero sabi naman ni Shin na ang bidding ay nagsisimula kagad sa 1 million. Grabe naman yan na medyo masakit-sakit daw sa bulsa pero di na raw kailangan pa mag-aksaya ng oras ngayon na ang mahal daw pero ano ba raw ang kanilang magagawa. Kaya dito na sila nag-bid at 3 minuto na lang bago mag-close ang bidding. Nasabi naman ni Amane na ang budget ba na binid nila ngayon ay mula daw sa store na magagalit daw talaga si Aoi dito. Maya pa'y may nag-outbid naman sa kanila at 10 million na ngayon mga kaibigan ang bidding. Bagay na gumulat naman sa kanila. Nasabi ni Shin na may nag-outbid sa atin at 10 million na yan. Na sino ba raw ang may ganitong kalaking pera? Sabi naman ni Amane na tignan niyo ang pangalan nila sapagkat ang nag-outbid sa kanila ay ang pangalang The End. Nasabi naman ni Shin na sila na naman kaya sabi naman ni Sakamoto na patingin nga sabay nag-bid naman si Sakamoto ng 20 million. Bagay na gumulat kay Shin. Nasabing 20 million? Painis namang sagot ni Sakamoto na kailangan daw talaga nilang ipakita sa kanila ang kanilang kakayahan. Subalit in-outbid na naman sila and this time ay ginawa ng The End na 10 million na mga kaibigan na mas napagulat naman sa kanila. Kaya sabi naman ni Amane na tigilan nyo na po yan, nakakatakot na po. Kaya sinabihan naman dito ni Sakamoto si Lu na sabing Lu, sabihan mo ako kung 10 segundo na lang ang natitira bago mag-close ang bidding. Nasabi naman ni Lu na opo. In which ay dito na nag-declare si Sakamoto na mag-all in daw talaga siya hanggang sa huli. In an instant niya gagawin para ma-outbid daw talaga itong The End. Nasabi naman ni Shin na mas tataasan nyo pa po. Kaya dito na nagsimulang mag-countdown si Lu na 10, 9, 8, habang si Sakamoto ay binilisan na ang pagpindot at ginawang 100 million na ang bid mga kaibigan. Nasabi naman ni Shin na kinakabahan na yan. Tapos na sila niyan. Subalit in-outbid ulit ang 110 million mga kaibigan nitong The End at ginawang 120 million. Habang nasa under 6 seconds na lang ang time. Nasabi naman ni Shin na nagbid na naman sila ng 120 million. Kaya ayon naman kay Sakamoto na sa tingin niya siguro mas mabilis pa siya sa akin. Kaya dito na nagpalitan ng mga biddings sina Sakamoto at ang The End na umabot sa 200 to 300 million ang bid mga kaibigan
habang ang countdown ay 2 seconds na lang. Nasabi naman si isipan ni Shin na sinusubukan talaga niya magipagsabayan kay Sakamoto na sino bro talaga ang taong to. Na matapos yan ay nang nag-close ng bidding ay in the end ay si Sakamoto ang nakakuha ng ticket na umabot ng 500 million ang presyo mga kaibigan. Nasabi naman ni Sakamoto na nagwagi ako. Subalit bigla namang may bumaril sa laptop ni Lu mga kaibigan at nasira talaga ito na gumulat sa kanila. Nasabi naman ni Shin na saan ba ito nagbula? Inutsayahan naman kay Lu na ang laptop ko na ang bumaril pala sa laptop niyan ay si Kamihate pala na mula sa napakalayong area. Nasabing ubos ang savings ko, walang hiya ka Sakamoto. May kita naman dito ang order member na si Kamihate at ang isang taong naglilinis sa window mga kaibigan dito sa building. Sabi pa rito ni Kamihate na di nila talaga hayaan sina Sakamoto na makapasok sa exhibition. So ang pangalang The End ay kay Kamihate pala na pinipigilan ngayon sina Sakamoto na makabili ng ticket o makapasok talaga sa exhibition in general. Kaya paano kaya nila pipigilan itong si Kamihate sa paghahad lang sa kanilang mga plano? Well, tutok lang kayo kasi sa sunod na chapter ay makakaharap na ng ating mga bida ang order member na si Kamihate. Kasi dito man natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.